Hindi napigil ang maging emosyonal ni Pangulong Noynoy Aquino sa isang bahagi ng kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA kanina. Gaya ng inaasahan ng marami, ibinida ng Pangulo ang nagawang reforma ng kanyang administrasyon. Naging matipid naman ang Pangulo sa isyu ng controversial na Disbursement Acceleration Program. Pero may solusyon siyang inilatag para tila malusutan ang desisyon ng Korte Suprema laban sa ilang bahagi nito. Saksi si Sandra Aguinaldo. Kung hinindihan ko ang hamon na inirap nyo sa akin, kung tinalikuran ko ang pagkakataon, parang tinalikuran ko na rin ang aking ama't ina. At ang lahat ng inalay nila para sa atin. Sa puntong ito, nagsimulang magpigil ang Pangulo sa kanyang emosyon. Maya-maya pa. At kung dumating ang panahon po yun, at natapos na po yung ating pangalawang buhay, masasabi ko bang okay na rin. At sasabihin ko po sa inyo, mata sa mata, sa lahat po ng inaabot natin, ako po'y masabing kontento na ako. Bago naging emosyonal, inilatag muna ng Pangulo ang nagawa ng kanyang administrasyon sa nakaraang 4 na taon. Kabilang dyan ang pakinabang daw sa Disbursement Acceleration Program na idiniklarang unconstitutional ang ilang bahagi tulad ng TESDA scholars. Pati ang recapitalization ng Bangko Sentral ng Pilipinas. May iba pa raw sanang popondohan ng DAP pero ayon sa Pangulo, kailangan nga lang po nating itigil ang ilan para makasiguradong sumusunod tayo sa naging desisyon ng Korte Suprema ukol sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Kaya nga po, ipinapanukala namin ang pagpasa ng supplemental budget para sa 2014. Hiniling pa ng Pangulo sa Kongreso. Paipasa ang isang joint resolution na maglilinaw sa mga definisyon at kaisipang tila pinagtatalunan pa at iba pang mga usaping kayo lang sa legislatura bilang mga nagsulat ng batas ang makakapaglinaw. Paniwala ni Senate President Drilon, kahulugan ng savings ang pinalilinaw ng Pangulo. Kasunod ng puna ng Korte Suprema na maling magdeklara ng savings ang palasyo kahit hindi pa natatapos ang taon para mailagay sa DAP. Ang joint resolution by bisa raw ng batas ayon naman kay House Majority Floor Leader Neftali Gonzales. Kaya posibleng matugunan na nito ang ilang pinunto ng Supreme Court tungkol sa DAP. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang Expanded Conditional Cash Transfer Program o pagbibigay ng tulong na cash sa mga mahihirap. Gayon din ang pagbaba ng poverty incidence ng bansa at pagtugon sa problema ng pabahay. Binanggit din ng Pangulo ang pagpapababa ng utang ng Pilipinas. Gayon din ang pagtaas ng credit rating ng Pilipinas para makautang muli para sa mga proyekto ng gobyerno pero sa mas mababang interes. Mas maayos din daw ang infrastruktura, pati ang aviation industry ng bansa. Kaya mas marami ng mararating na bansa ang mga local airlines. Kaya lalo raw lalago ang turismo. Dadami rin daw ang mga dayuhang mamumuhunan at napababa ang bilang ng mga labor strike. Wala pong duda. More open for business na nga po ang Pilipinas. Nakapagdagdag daw ng budget para sa maraming programa dahil malakas ng koleksyon ng buwis kahit hindi itinaasan ng singil, maliban na lang sa mga sigarilyo at alak dahil sa sin tax law. Malaking tulong din daw ang paglaban sa katiwalian halimbawa sa DPWH, pati na sa Bureau of Customs. At ang dagdag na pondo mula sa pribadong sektor na katuwang sa mga public-private partnership project. Marami pa rin daw dapat ayusin tulad ng pagtatag ng bangsamoro, pati pagdugon sa nakaamang problema sa supply ng tubig at kuryente at pagtaas ng presyo ng bigas. Babala pa ng Pangulo sa mga nananamantala. Sa mga hoarder na ito, kung gusto ninyong makipagmatigasan, okay lang. Siguradong malulugi kayo kapag nalunod na ang merkado sa dagdag na bigas. Kumikilos kayo kontra sa mga Pilipino. Kami naman isinusulong ang interes ng bawat Pilipino. Tingnan natin kung sino mananalo. Tinalaki rin ng Pangulo kung paano tinugunan ang pagsubok ng nakaraang buwan mula sa Zamboanga Siege, lindol sa Bohol at iba pang karatig na lugar. At ang pananalasa ng Super Typhoon Yolanda. Kinailangan po talaga ng pambihirang pagkakaisa para ipaabot ang tulong sa mga apektadong pamilya. Kalingahin ang mga naulilat sugatan. Ang pagpapasalamat niya sa international community, isa sa pinakamahaba sa 88 palakpak sa talumpati. To our friends and neighbors around the world, your outpouring of solidarity will never be forgotten.
by a grateful Filipino people. Again, on their behalf, we thank you. Kasunod dito, ipinagmalaki ng Pangulo ang mga proyekto para mapabuti ang monitoring sa panahon para makaresponde agad sa epekto nito. Sabay banggit sa zero fatality rate ng Albay nang manalasa ang bagyong Glenda. Nagdagdag din daw ng mga sasakyang pandagat at panghimpapawid at mga armas ang AFP. Sabay banggit sa patuloy raw na pagtugis sa mga kalaban ng Estado at mga masasamang elemento. Sa gitna ng mga ipinagmalaki, may tila bilit ang Pangulo. Sa 2016, pipili kayo ng bagong pinuno ng ating bayan. Ang sa akin lang po, para ipagpatuloy at mas mapabilis pa ang pagbabagong tinatamasa ng ating lipunan, iisa lang ang batayan sa pagpili ng papalit sa atin. Sino ang wala ni katiting na dudang magpapatuloy sa transformasyong ating isinasakatuparan? Buong-buo ang tiwala ko. Nasa eksena man ako, wala. Tutungo ang Pilipino sa tama niyang kalalagyan. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi.